Hello mga ka-Promdi. Mag-scooter muna tayo sa kayang ating service. It's Sunday afternoon, evening, magpa 5 PM na. So punta lang muna tayo ng Suri Central. At papasyal ko kayo para makita nyo yung view. And magkikwentuhan na rin tayo. Okay? Lagay ko pa yun sa front seat. Okay, ready na? Okay, today is Sunday dito sa City of Suri. Today punta tayo sa Suri Central kasi may hanapin lang ako at may bibilin lang ako. So Suri Central is a shopping mall dito sa City of Suri na malapit dito sa bahay. So at the same time, test ko na rin tong camera na binili natin sa Insta360 Go 3S. Kagagaling ko lang sa church. Ngayon lang, pero may meeting kasi kami kanina, pero may kailangan lang ako tingnan sa cleaners department. Okay, so sakay natin tong ating service, ating e-scooter na pangmalakasan. Okay. So dito, if you notice sa Canada, merong mga kalsada na may mga bike lane. So yung may mga mahilig sa bike, they are safe. Pwede kayo dito sa side para makapag-bike. Kasi marami dito ang mahilig mag-biking kaya merong mga dedicated lane for the bicycle. Kung titignan nyo, may harang siya. Ayan, if you can see it. So safe na safe ka. Pero you also have to follow the traffic rules. Kapag naka-red, you have to stop. Pag green, syempre go. And always look left and right. Para safety. So malapit lang tong mall sa bahay. Actually pag nilakad to, it's around 15 minutes. Pero ngayon, or almost every day, scooter ang gamit ko basta hindi umuulan. I used to have a vlog nga pala dito doon sa Singapore. Meron ako YouTube channel. Nag-start yun during the pandemic. Kasi during the time medyo wala ka masyadong magawa. You're going out, mas maganda na mag-isa ka lang lumabas. So nag-start ako ng YouTube channel nung pandemic season, and during that time mga tips pa, mga tips, mga practical tips na pwede mong mai-apply doon sa Singapore. Pero wala na ako sa Singapore.
Tagal na yun. I've been there for 8 or 9 years since 2012. And then umalis ako ng Singapore. Pumunta kami ng Canada noong April 2021. So siguro next time kikwento ko sa inyo kung paano ako nakarating dito. Iba yung panahon noon, iba yung ngayon. But you know, minsan din naman akong nakarinig lang ng kwento nila, ng buhay nila, paano sila nakapag-Canada. And then yeah, I wanna share our story as well. As I mentioned, 2021 ako nandito. So during that time, it was pandemic. Siguro before that, nung nasa Singapore ako doon, I work as a customer service ng isang bangko. And nag-work ako for 8 or 9 years. Tapos mahirap yung trabaho sa Singapore kasi mostly are working 6 days a week. Although sa case ko, nasa banking industry ako. So Monday to Friday full day, and then Saturday half day naman. Kaya lang nasa mall kasi yung bangko nun but I'm blessed doon sa naging work ko doon. Yung boss ko was strict, but in the end naging close friend ko yung aking boss. 2 of them actually naging kaibigan ko even up to the last day kasi silang dalawa yung nag-interview sa akin during that time nung nasa Singapore ako. And I'm so blessed na umalis ako ng Singapore, silang dalawa pa rin yung boss na nag-send off sa akin nung kailangan ko nang umalis ng Singapore. Okay, andito na tayo ng Surrey Central. So maliit lang to na shopping mall. Okay, so mamaya naman. Alright. Tapos na tayo mag-Surrey Central. Uwi na tayo. Bili ako ng avocado, bacon, at saka blueberry. Ito nakita yung nahanap ko So, uwi na tayo. Yan. Kita niyo yan, may bike lane ulit. So, pero kahit may bike lane, doble ingat lang. Marami kasing mga driver dito hindi masyadong disiplinado. Kaya doble ingat pa rin. Nakikita nyo na yung mga building. Still this King George area. Yung dulo ng SkyTrain dito. Kumbaga dulo ng LRT. So marami diyang mga condo. Nandiyan yung Jollibee. So malapit lang din yung Jollibee. Kita niyo yung paso haba.
Okay, let's go. Kita niyo yung truck, oh, tingnan niyo, oh, lumiliko. Dapat di na siya lumiko. Diba? Hindi makapaghintay. Pag ganon, may nakita na siyang tumatawid, kailangan mag-stop sila. Pero yung iba, hindi nag-stop. Kaya ingat pa rin kapag nagbabike ka or scooter. Okay, so pasyal muna tayo. Eh, nung kinikwento ko kanina, nag-work ako sa Singapore ng dumating ako doon 2012, May of 2012. Pumunta ako doon as a tourist nung nasa Singapore ako. At naghanap ako ng work. And I think after siguro nakakita ako doon ng work, nag-start ako August eh. So May ako dumating, mga May 12 yata of 2012. No. Basta May 2012. Tapos naghanap ako doon, nagpunta ako doon sa tourist, naghanap ako ng work. And I think nakakita ako ng work bandang July. Kasi naalala ko nag-start ako mga August of 2012. So natanggap ako as matawag doon, bank teller, kumbaga. Nakalimutan ko lang yung job title. Pero kumbaga, bank teller sa DBS, the biggest bank doon sa SG, Singapore. And then, nag-work ako doon as a teller for until 2021. But basically, nung I think first 4 years lang ako nag-work talaga as a teller, mga hanggang 2016. After nung 2016 na yon, meron kaming big boss na bumisita ng mga branches. So pumunta siya ng Topayo branch that time. Tapos they want to improve the service ng DBS. Gusto nila ng someone dedicated to be in front of the branch always. Not just to give you a number, but basically give customer a good impression the moment they step in the bank. Eh, nakita ko nung big boss namin that time. Tapos nung ako yung pinili niya na ilagay doon sa front ng branch namin, as in literal na frontliner, dahil sabi ko nga, they need someone dedicated na mag-a-assist, mag-welcome sa customer, mag-introduce ng online banking or e-banking or i-banking. Kasi ano na nun yun na yung time na nagdi-digitize na ang mga services like banking or financial services. So until 2016, I was working as basically like an admin of the branch. So since hindi ako nagte-teller, pagkasarado ng branch, ako gumagawa ng reports, ilan ng walk-ins namin, mga ganon. Ina-update yung mga bulletin board ng branch. Yeah, so ganun ang trabaho ko noon. Kaya lang maghapon ako nakatayo. Yun yung downside. As in, nakangala yung binti mo, paa mo. Dahil maghapon ako nakatayo. From 2016 yun hanggang mag-resign ako nung March 2021. Yun yung naging trabaho ko sa Singapore. Marami ko na-meet na Pilipino doon. Napakadaming Pilipino doon sa Singapore. Marami kasi doon mag-work as professional doon sa mga offices, retail, F&B. So iba-iba. Saka yung mga, syempre mga
kasama nating kasambahay na napaka masayahin every time na nakikita namin sila sa labas. Naku, sandamak makapagkain nila. Kung pumunta ka sa park, syempre kabayan, sabihin nila kain tayo. So ganun ang buhay doon. Alright, so nandito na tayo sa amin. Cut ko muna yung video. Susunod na lang ulit.